daan ng buong Mariana. Tuwirit ihanda sa Kanya, pagtubos niya'y makikita. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Ika-15 taon noon ng paghahari ni Emperador Tiberio. Si Poncio Pilato ang gobernador sa Judea, si Herodes ang tetrarka sa Galilea, at ang kapatid naman niyang si Felipe sa lupain ng Iturea at Traconite. Si Lisanias ang tetrarka sa Abilinia, sina Anas at Caifas ang mga pinakapunong saserdote noon. Nang panahong iyon, nasa ilang si Juan na anak ni Zacarias. Dumating sa kanya ang salita ng Diyos, kaya't nilibot niya ang mga lupain sa magkabilang panig ng Hordan at ng Aral. Pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at pabinyag kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos, wika niya. Sa gayoy, natupad ang nasusulat sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon, tuwiran ninyo ang kanyang mga landas, tatambakan ang bawat lambak at titibagin ang bawat burol at bundok, tutuwirin ang daang liko-liko at papatagin ang daang bako-bako, at makikita ang lahat ng tao ang pagliligtas na gagawin ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Tayong lahat ay narito kasama natin pinagdarasal ang mga nasa online, ang mga nag-aalaga ng may sakit, ang mga may sakit at mga kababayan kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng linggo, araw ng Diyos, araw ng simbahan, at tayong lahat ay narito sapagkat tinawag tayo ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ngayon ay nasa ikalawang linggo tayo ng Adbyento, ang panahon ng paghahanda para sa Pasko ng pagsilang ni Jesus Nazareno. Kaya't napansin natin, sinindihan na yung ikalawang kandila ng korona ng Adbyento. 2 sa 4 na kandila, sapagkat 4 na linggo tayong maghahanda para sa Pasko ng pagsilang. At ang ikalawang kandila ay sumasagisag sa kapayapaan. Kapayapaan. Nung isang linggo, ito ay kandila naman ng pag-asa. Ngayon, kapayapaan. Tingnan mo nga yung katabi mo, sabihin mo sa katabi mo, maging mapayapa ka sana. Mukha ba siyang mapayapa o maligalig?
no? Dahil malapit na ang Pasko at wala pa siyang nahandang pamasko. At lulusubin ka na ng mga inaanak mo. Kaya maligalig ka na. Wala ka pang panghanda. Wala pang Christmas bonus o ubus na. Maraming kalaban ang kapayapaan. Minsan nakala natin ang kapayapaan ay kapangyarihan. Akala natin ang kapayapaan ay ang kalakasan. Kaya nga't napansin po ninyo sa ebanghelyo natin ngayon, inisa-isa ni San Lucas ang mga pinuno. Bakit ba inisa-isa ni San Lucas yung mga pinuno nung panahon na parating na si Jesus Nazareno? Bago magpasko din, ika nga, ang ebanghelyo. Dahil naghuhudyat ito ng panahon bago lumabas si Jesus Nazareno at ipahayag ang kaharian ng Diyos. Si Emperador Tiberio, si Poncio Pilato, si Herodes, si Felipe, si Lisanias. Ang mga ito ay mga hari, mga pinuno. Pero kung tayo marunong sa kasaysayan, ito ang mga pinuno na mga baluktot. Ito ang mga pinuno na mga malulupit, mga kawatan, mga api. Sa mata ng mundo, malakas sila. Pinapatay nga nila yung mga kaaway nila eh. Pinupuksa nila ang ibang tao, lalo na mga maliliit. At dinagdag pa ni Lucas, si Anas at si Caiphas, ang mga punong pari sa templo, na bagamat sila'y dapat makadiyos, sila din kurakot, sila din mga tiwali. Siguro tayo, nung narinig natin ito, hindi tayo nabahala kasi hindi natin sila kilala. Pero nung panahon ng Panginoon, nung narinig nila ang mga pangalan na ito, ilarawan nyo lang mga taong mga noon, bumabagsak ang balikat nila dahil iisipin lang nila ang mga nagahari, mga puwersa ng kadiliman, ang mga namamayagpag, yung mahilig sa fake news, yung nambubulsa ng kaban ng bayan, yung nangaapi sa mga maliliit, at ang dahilan kaya lalo tayong naghihirap. Sa gitna ng kadilimang ito, doon lumilitaw si San Juan Bautista, ang tagapaghanda kay Jesus Nazareno. At sabi nga sa Ebanghelyo, ang salita ng Diyos nanahan sa disyerto kay Juan Bautista. Hindi doon sa mga nasa palasyo, hindi doon sa mga nasa may kapangyarihan at may kayamanan. Ang salita ng Diyos ay nanahan sa disyerto kay Juan Bautista. Ang kapayapaan na ating inaalala ngayong ikalawang linggo, hindi mananahan kung kani-kanino. Akala natin minsan, pag marami akong pera, mapayapa na ako, masaya na ako. Pag ako nasa posisyon, kaya ngayon, di ba, ang dami-daming nag-aaway. Magkakamag-anak, magkakaibigan, para lang sa posisyon, dahil akala nila, pag may posisyon ako, masaya na ako. Buo na ang buhay ko. Hindi po mga kapatid. Katulad ni Juan Bautista ay pinapaalala sa atin ang tunay na kapayapaan. Nasa salita ng Diyos. Nasa presensya ng Diyos. Kaya nga kayo nandito po eh. Ngayong linggo,
Kaya tayo nagsisimba, gusto nating sabihin sa mahal na pong Jesus Nazareno, nasa inyo ang kapayapaan. Hindi kung kani-kanino. Dahil kahit mayaman ka, makapangyarihan ka, tanyag ka, hindi ka pa rin magiging mapayapa. Kaya nga sa mga pagbasa, ang daan daw sa kapayapaan ay pagbabalik. Kaya nga sa unang pagbasa narinig natin sa mga propeta, babalik na ang Israel sa Jerusalem. Babalik na ang bayan ng Diyos sa kanyang tunay na bayan. At ang ating paglalakbay dito sa lupa ay pagbalik sa tunay nating tahanan. Di ba ang tunay nating tahanan ay paraiso? Pinalayas lang kasi si Adan at si Eva ay nagkasala. Pero tayong lahat itinakda sa paraiso, sa langit, sa kaharian ni Jesus Nazareno. Pagbabalik. Kaya ang buhay natin sana ay maging paglalakbay ng pagbabalik. At papaano tayo makababalik? Ang pagbabalik ay mangyayari kung may pagsisisi. Pagsisisi. Kaya nga ito ang panawagan ni Juan Bautista. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang landas. Pagsisihan nyo talikdan ang inyong mga kasalanan. Handa na ba kayo sa Pasko? Nakasabit na ba ang mga parol? Nakakabit na ba ang mga Christmas lights? Nakalista na ba kung ano ang pang Noche Buena? Nakabili na ba kayo ng isusuot nyo sa Pasko? Opo, kasama yan sa mga pinaghahandaan natin. Ngunit ang tunay at mas mainam na paghanda, pagbabalik sa Diyos, pagsisisi, upang sa gayoy tunay tayong makamit ang kapayapaan na ibinibigay ni Jesus Nazareno. Kaya nga't ang pagsasalarawan ni San Juan Bautista, patagin ninyo ang landas, tatambakan ang mga lambat, titibagin ang bawat burol. Dagdag bawas, ika nga. Pangit minsan pakinggan yung dagdag bawas kasi alam natin, nung eleksyon niyang ginagawa, dagdag bawas. Pagandahin natin ang ibig sabihin ng dagdag bawas sa buhay natin. Ano yung dapat dagdagan ngayon? Pasensya, pagpapatawad, pagmamalasakit. Anong dapat bawasan sa iyo ngayon? Pagmumura, pagsisinungaling, galit, inggit. Lahat po tayo meron dapat dagdagan. Meron din dapat bawasan. Pwede kaya sa mga nalalabi pang mga linggo bago magpasko, ito yung pagsumikapan natin. Tanong natin sa pong Nazareno, ano yung dapat dagdagan ngayon sa buhay ko? At tulungan po ninyo kami. Ano yung dapat bawasan sa pamumuhay ko? Bigyan nyo kami ng lakas, bitawan na ito. Bawasan na ito, alisin na ito, para mangyari ang tunay na himala, ang tunay na pagpapala, ang tunay na kapayapaan. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, dala nyo ang kapayapaan na kailangan namin ngayon. Maraming gumugulo sa aming isip. Maraming pabigat sa aming buhay na para bang nababalot kami ng kadiliman. Nasa iyo ang liwanag ng kapayapaan, ang liwanag ng katwiran at kabutihan.
Nawa kami ay makabalik sa iyo sa aming pagsisisi. Nawa ang aming pagsisisi ay maghatid sa amin para dagdagan ng mabuti at bawasan ng masama, upang sa gayoy tunay kaming maging handa sa nalalapit na Pasko. Mahal na pong Jesus Nazareno, hawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen.